So tuloy na natin yung ating pag-aaral on qualities of a follower of Jesus. Magkaroon tayo ng kaalaman, pagkaunawa patungkol sa katangian ng isang disciple ng ating Panginoong Jesus. Kasi papaano tayo magbe-behave bilang mga Kristiyano kung hindi natin alam at hindi natin pinag-aaralan ang katangian ng isang disciple. So lahat ng mga tagasunod ni Jesucristo, tandaan natin na ito'y hindi lamang basta tayo tinawag na disciple, hindi lamang ito basta isang title, it's a way of life. Dapat makita sa atin ang karakter ni Jesus Christ, ang kanyang values, ang kanyang teachings in everything we do. So ano nga ba ang katangian ng mga disipulo ng ating Panginoong Hesus? Ano ang makikita sa kanila? Last week ay pinag-aralan natin yung 4, so tuloy natin yung another 4. First is love for others. Pagdating sa pagmamahal sa mga mananampalataya, ito kailangan na nandoon ang ating pagkakaisa, nandoon yung pagpapatawaran, nandoon yung pag-aaruga, lagi tayong nakakonect sa isa't isa. Dahil sinabi mismo ng ating Panginoong Hesus, kung nagmamahalan kayo sa isa't isa, malalaman ng lahat ng mga tao na kayo'y mga disipulo ko. Yun ang sinabi ng Panginoong Hesus in John chapter 13, verse 35. So dito ipinapakita that love is the hallmark of discipleship. Na kung saan sinabi ng Panginoong Hesus, kung nagmamahalan kayo. Ito ang pinakamahalaga sa lahat ng mga katangian ng pagiging disipulo ng ating Panginoong Jesus. So ipinapakita rito na nung sinabi ng Panginoong Hesus na kung nagmamahalan kayo, ang love rito ay relational, sacrificial, selfless, nandoon ng unity. At ano ang magiging resulta rito? Ang sabi ng Panginoong Hesus, at malalaman ng lahat ng mga tao na kayo'y mga disipulo ko. So ito'y magtutulak upang mawin natin ang mga taong hindi pa nakakakilala sa ating Panginoong Hesus. Tingnan natin ngayon ang Philemon chapter 1, verse 16. Kahit na alipin mo siya, isa na rin siyang minamahal na kapatid. Napamahal siya sa akin at lalo na sa iyo. Ngayong hindi mo lang siya alipin kundi kapatid pa sa Panginoon. So dito ipinakita ni Apostle Paul kung ano ang magandang katangian ng isang disciple. Ipinakita niya ang pagmamahal sa kapwa, anuman ang kalalagayan, katatayuan, nakaraan ng isang tao. Kung titignan ninyo, ipinakiusap ni Apostle Paul na sana tanggapin ni Philemon itong si Onesimus. Sinabi ko sa inyo kung ano ang naging atraso ni Onesimus kay Philemon. Ano ba ang relasyon ng dalawang ito? Si Philemon ay isang mayamang tao, possible na marami siyang alipin. At isa sa kanyang mga alipin, or isa sa kanyang alipin ay walang iba kundi si Onesimus. Si Onesimus ay tumakas, at hindi lang siya basta tumakas, siya ay nagnakaw kay Philemon. Tandaan ninyo, nung mga panahon na yon, ang mga alipin ay hindi siya equal sa kanilang kapwa, sila ay isang property lamang. Kaya ang ginagawa ng mga masters that time, lalo na pag ikaw ay unbeliever at hindi ka nalulugod sa iyong alipin, pwede mo siyang bugbugin, pwede mo siyang ipakulong, pwede mo na rin siyang ipapatay. Walang problema ron. Bakit? Kasi property mo siya. Ngayon, tignan ninyo kung papaano ipinakita ni Apostle Paul ang pagmamahal maging sa mga taong hindi kaibig-ibig, sa mga taong outcast, sa mga taong less important. Minahal niya si Onesimus kahit pangit ang nakaraan ni Onesimus, kahit mababang uri siya sa paningin ng maraming mga tao that time, tinanggap at minahal ni Apostle Paul ang taong ito.
Ito'y katangian na kung saan natutunan ni Apostle Paul kay Jesus Christ. So kung gusto mo na makilala ka na disciple ni Jesus Christ, kailangan na makita sa iyo ang pagmamahal na ito. So dito ipinapakita sa verse na ito ang pagmamahal at pagtanggap without conditions. Ipinapakita ng verse na ito na ang bawat isa ay valuable. Importante tayo bilang mga anak ng Diyos. Kaya napakahalaga ng pagpapahalaga natin sa isa't isa. Ngayon, nung sinabi ni Apostle Paul dito sa ating binasa, sinabi niya na kahit na alipin mo siya, isa na rin siyang minamahal na kapatid. Ito ngayon, malaki ang pagbabago Kapag ang isang tao na nampalataya kay Jesucristo, meron na siyang bagong identity. Mula sa kaaway ng Diyos, siya ngayon ay mayroon ng relasyon sa Diyos. Mula sa pagiging sinner, siya na ngayon ay child of God. Siya na ay kapatid sa Panginoon. So ano ang dapat nating gawin? Always treat others with dignity and respect. Na anuman ang pinagmulan, katayuan sa lipunan, mga nakaraang pagkakamali ng isang tao, tratuhin sila ng kabaitan and compassion. Katulad ng pagtrato ni Apostle Paul kay Onesimus. Katulad ng pagtrato ng Panginoong Hesus sa lahat ng mga tao nung siya ay nagkatawang tao. Yung mga outcast, yung mga prostitutes, yung mga magnanakaw, hindi ni-reject ng Panginoong Hesus nung lumapit ang mga taong ito sa Kanya. Yung tinatanggihan ng lipunan, tinanggap ng ating Panginoong Jesus. Dapat ganun din tayo ng mga mananampalataya. Kaya ako sinabing always treat others with dignity and respect. Ngayon, balik tayo kay Onesimus. Anong meron kay Onesimus na dapat siyang irespeto? Di ba sinabi ko sa inyo na ang slave ay isang property lamang that time? Ikaw ay less important. Ikaw ay outcast. Pero ano ang naging pakikitungo ni Apostle Paul sa taong ito? Pinahalagahan ni Apostle Paul ang isang taong walang halaga sa paningin ng marami. Ganon ang mga disciples ng Panginoon. Ganon din dapat tayo. Kumusta ang pagtrato natin sa ating kapwa? Paano tayo makitungo sa ating kapwa? Nandun ang respeto natin sa manager. How about sa floor manager? Sa mga kilala sa lipunan at sa hindi kilala sa lipunan, pantay ba, patas ba ang pakikitungo natin sa ating kapwa? Paano tayo mag-serve? Doon lang ba sa taong okay ang pakikitungo sa atin? Naalala niyo kung paano paglingkuran ng Panginoong Hesus ang kanyang mga disciples? Tandaan niyo ang kanyang paglilingkod. Ito'y dahil sa udyok ng pag-ibig. Nung hinugasan ng Panginoong Hesus ang kanyang mga disciples, hindi lang yung 11, kundi kasama na mismo si Judas na nagkanulo sa kanya. Isipin mo, alam na ng Panginoong Hesus kung sino ang magkakanulo sa kanya. Hinugasan ng Panginoong Hesus ang kanyang paa. At ang paghuhugas ng paa ay trabaho ng isang alipin. Pero, ginawa yon ng Panginoong Hesus. Paano tayo tinrato ng Panginoon? Minahal tayo ng Diyos. Sinabi ng Bible, inibig kita ng walang hanggang pag-ibig. Kaya ako lumapit sa iyo. Hindi tayo ang lumapit sa Diyos, kundi ang Diyos mismo ang lumapit sa atin at tayo ang inabot ng Diyos. Meron bang nakitang kabutihan ng Diyos sa atin? Wala. Dahil ang sabi ng Bible, sa simula't simula pa, tayo ay masama at marumi. Pero hindi tayo ni-reject ng Diyos. Bagkus inibig tayo ng Panginoon ng walang hanggang pag-ibig. At dahil sa katangian ng ating Diyos, at tayo naman ngayon ay mga mananampalataya ni Jesucristo, then yun dapat na makita sa atin. Second, look at people the way God sees them
Napakaliwanag yung word na ginamit ng Apostle Paul. Kahit na alipin mo siya, isa na rin siyang minamahal na kapatid. Napamahal siya sa akin at lalo na sa iyo ngayong hindi mo lang siya alipin kundi kapatid pa sa Panginoon. Ano nakikita ni Apostle Paul sa taong ito? Sa isang less important, sa isang outcast, minamahal na kapatid. At sabi ni Apostle Paul, napamahal siya sa akin. So nakita ni Apostle Paul na napakahalaga ni Onesimus. Possible, before siya naging Christian, laging nararamdaman ni Onesimus na wala siyang kwenta, wala siyang halaga dahil siya ay isang property lamang. Pero nung siya'y nagkaroon ng encounter sa Panginoon at na-meet niya ang lingkod ng Panginoon na walang iba kundi sa Apostle Paul, for the first time, ang taong ito nakaranas ng pag-ibig at mayroong tumanggap sa Kanya. Ang ating Diyos, hindi niya tayo tinitingnan sa ating social status, sa dami ng ating pera, at sa ating background. Tinanggap tayo ng Panginoon kahit tayo ay marumi at hindi karapat-dapat sa Kanya. Ganon din dapat ang pagtanggap natin at pagtingin natin sa ating kapwa. Huwag sana nating nire-reject ang mga tao. Bagkus tayo mismo mag-reach out sa kanila dahil sa ngayon, tayo ay mga disciples na ng ating Panginoong Jesus. Pangalawa na katangian ng isang follower ng Panginoong Jesus. Siya ay generous, bukas palad. Ilan sa inyo nakaranas na kumain ng karne ng baka na makunat? Pakitaas ang kamay. Makunat. Wala nang lasa. Nandun pa rin. Sa bibig mo, nginunguya-nguya mo pa rin. Ang mga Kristiyano, hindi dapat makunat. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang makunat. Tingnan natin sa verse 17. Kaya kung itinuturing mo akong kamanggagawa sa Panginoon, tanggapin mo siya na parang ako na ang iyong tinatanggap. Pinababalik na ni Apostle Paul si Onesimus dahil ang talagang nagmamayari kay Onesimus ay walang iba kundi si Filemon. Ulitin ko, tumakas si Onesimus at nagnakaw pa ito. Ngayon, dahil siya'y Kristiyano na at Kristiyano na rin naman si Filemon, parehas silang anak sa pananampalataya ni Apostle Paul, pinapauwi na ni Paul itong si Onesimus. At nakikiusap si Apostle Paul, nag-request si Apostle Paul kay Filemon na sana tanggapin niya na si Onesimus, tulad ng pagtanggap niya kay Apostle Paul. Sinasabi ni Paul, kung paano mo ako tinanggap, kung paano mo ako minahal, kung paano napakaganda ng pakikitungo mo sa akin, ganun din ang gawin mo sa aking spiritual son na si Onesimus. Verse 18, kung siya man ay nagkasala o nagkautang sa iyo, ako na lamang ang singilin mo. Tingnan natin ang kalalagayan ni Onesimus. Wala naman talagang kakayanan na bayaran ang kanyang mga ninakaw kay Filemon. Financially bankrupt si Onesimus. Wala talaga si Onesimus. Kaya nga siya alipin eh. Possible na ipinagbili ni Onesimus ang kanyang sarili. So yung kanyang pagiging alipin, yung kanyang pagtatrabaho, para lang meron siyang matirhan, meron siyang pagkain araw-araw, para makasurvive lang siya. Ngayon, siguro malaki-laki ang nanakaw ng taong ito at naubos niya na yung pera. Si Apostle Paul, anong kanyang sinabi? Ako na lamang ang singilin mo. Yun ang kanyang sinabi kay Filemon. Ano man ang mga pagkakamali, mga pagkakautang ni Onesimus, sabi ni Apostle Paul, ako na ang bahala. Ako na ang magbayad. Ipinapakita nito na si Pablo ay nakatuon sa pag-aayos sa relasyon between Onesimus at ni Filemon.
Verse 19. Ako mismo, si Pablo ang sumulat nito. Ako ang magbabayad sa anumang pagkakautang niya sa iyo, kahit na kung tutuusin ay utang mo sa akin ang iyong pagkakilala kay Kristo. Parang sasabihin nyo, parang nagbablackmail ata si Paul. Ano? Pero tingnan natin sa tamang perspective. Ginamit ni Paul ang utang na espiritual na ito para i-request kay Philemon na maging mabait siya at patawarin niya si Onesimus. Yun yung point doon. Na dapat maging mabait ka sa kanya. Na dapat patawarin mo si Onesimus. Kasi ganito pinatawad ka ng Diyos sa napakalaki mong kasalanan. Kasi yun ang itinuturo nila Apostle Paul Napakalaki ng ating pagkakautang. Spiritually bankrupt tayo. Katulad ni Onesimus. Si Onesimus, financially and spiritually bankrupt ang taong ito. Sa ating spiritual na kalalagayan, tayo rin ay bankrupt at mayroong ginamit ang Diyos para marinig natin ang mabuting balita. Mayroong ginamit ang Diyos para tayo makapanampalataya sa ating Panginoong Hesus. So it means meron din tayong pagkakautang sa iba. Ngayon, sa kagandahang loob ng Diyos, tinanggap niya tayo. Ganon din. Kung papaano tayo tinrato ng Diyos, ganon din dapat ang pagtrato natin sa ating kapwa. Kaya sinabi ni Apostle Paul kay Philemon, kahit na kung tutuusin ay utang mo sa akin ang iyong pagkakilala kay Kristo. So ngayon, itong pinapaalala ni Apostle Paul, ito yung kanyang request. Dapat maging kind ka or maging mabait ka kay Onesimus. Kasi nga, babalik ulit tayo dun sa sinabi ko, that time, ang sinasabi ng culture, ang mga slaves ay property lang. Tandaan ninyo, nung sinabi mismo na ni Apostle Paul na bayaran niya ang utang ni Onesimus, pinapakita mismo ni Paul doon ang redemptive love ng ating Panginoong Hesus. Na kung saan, kinuha ng ating Panginoong Hesus at binayaran niya ang lahat ng ating mga utang. Ano yung utang na sinasabi ko? Yun yung spiritual na pagkakautang natin dahil tayo ay nagkasala. Ang redemptive love ang greatest kind of love. Kasi binayaran ni Kristo. Ganon ang ipinakita ni Apostle Paul. Ako na ang magbabayad sa lahat ng utang ni Onesimus. Ngayon, ganito rin. Na tinuturuan rin tayo na kung sa ating pagpapatawad, usapan diyan, tayo'y magpapatawad kung papaano tayo pinatawad ng ating Panginoong Hesus. Nakukuha niyo yung principle? Kasi ang hirap no? Ba't ko siya patatawarin? Ang bigat-bigat ng kanyang ginawang kasalanan sa akin. Babalik tayo, mas matindi ang kasalanan mo sa Panginoon, pero pinili ng Diyos na patawarin ka. So pinapaalala ng Panginoon, alalahanin mo rin, may pagkakautang ka sa akin. Kaya nga sa mga sulat ni Paul, kung papaano kayo pinatawad ng ating Panginoon. So anong dapat natin gawin? Treat others with hospitality. Si Apostle Paul, napaka bukas palad niya Una, tignan ninyo kay Onesimus, napakabukas palad ni Apostle Paul. Spiritually, shinare ni Apostle Paul ang salita ng Diyos kay Onesimus. That time, alam ninyo, ang mga religious leaders, hindi nila binibigyan ng pagkakataon na makarinig ng salita ng Diyos ang mga outcasts. Kaya kapag ikaw ay prostitute, kung ikaw ay tax collector, hindi ka makakarinig ng salita ng Diyos, hindi ka papayagan ng mga religious leaders. Pero tinanggap sila ng Panginoong Hesus. Kaya nga, galit na galit ang mga religious leaders sa ating Panginoong Hesus. Bakit niya tinatanggap ang mga outcasts? Kaya nga, sinabi ng salita ng Diyos, ang mga mahihirap ay nakarinig ng salita ng Diyos.
Ngayon, ganun din ang ginawa ni Apostle Paul kay Onesimus. Kahit alam ni Apostle Paul na si Onesimus ay isang slave, anong ginawa ni Apostle Paul? Tinanggap pa rin niya ang taong ito. Dahil na house arrest si Apostle Paul, nagrenta ng bahay sa Apostle Paul. Mababasa ninyo yan sa Acts chapter 28. Sigurado pinatira ni Apostle Paul si Onesimus. Ganon ka-hospitable sa Apostle Paul. Ganon din, spiritually speaking, nung sinabi ng Apostle Paul, tandaan mo, meron ka rin pagkakautang sa akin. Ang sinasabihan niya roon ay walang iba kundi si Philemon. Na kung saan si Apostle Paul, hindi lamang niya basta't shinare ang salita ng Diyos kay Philemon, kundi tinulungan niya si Philemon na mag-grow spiritually. That is generosity. Napakabukas palad ni Apostle Paul sa mga taong ito. Ngayon, nung sinabi kong treat others with hospitality, natanggapin natin ang ating kapwa mananampalataya with the same kindness and generosity na ipinakita at ipinaranas ng Diyos sa atin. Kung paano rin tayo makitungo sa mga kaibigan natin, then ganoon din sa ibang mga mananampalataya na dapat patas, pantay ang pagtrato din natin sa kanila. Kaya nga sinabi ng Bible na ang Diyos natin hindi nagtatangi. So dapat ang mga mananampalataya hindi rin nagtatangi. Doon pinagalitan ni Apostle James ang mga mananampalataya sa Book of James. Bakit? Dahil mayroong pagtatangi sa mga mananampalataya. Yung mga mayayaman, nasa upuan, yung mga mahihirap, okay, dyan na lang kayo, maghanap na lang kayo, na sumalampak na lang kayo dyan. Sabi ng Apostle James, hindi tama ang inyong ipinapakita, kayo'y nagtatangi. So dapat ang mga mananampalataya, gayahin natin ang ating Panginoong Jesus. Yung mga dinadala niya sa buhay natin, i-welcome natin. Huwag nating i-reject. Baka marami ka ng mga i-reject na mga taong idinala ang Diyos sa buhay mo, na nakasara ang iyong pintuan at hindi mo sila pinatutuloy sa iyong buhay. Alam ninyo, anuman or sino man ang idinala ng Diyos sa atin, paglingkuran natin. Paglingkuran natin. Ang church ay para sa lahat. Anuman ang kalalagayan ng tao, mayaman, or nasa middle class, or mahirap, or sobrang hirap ng isang tao, dapat, kung paano natin pinaglilingkuran ang isa, then ganun din sa isa. Dapat pantay-pantay na pinaglilingkuran. Second, na dapat natin gawin, help others grow spiritually. Ito yung spiritual generosity. Yun yung sinabi ng Apostle Paul kay Philemon na may utang ka sa akin, spiritually. That is spiritual generosity. Mas matimbang yan kung tutuusin mo kaysa material. Yun ang sinasabi ng Apostle Paul. Mas matimbang ang spiritual kaysa material. Sabi ni Paul, babayaran ko ang utang ni Onesimus. Hindi sinabi ni Paul, nakalimutan mo na yon. Hindi. Alam ni Apostle Paul na kailangan magbayad. Kailangan magbayad sa utang. So sinabi ni Apostle Paul, ako na magbayad. Walang kakayanan si Onesimus, ako na magbayad. So ngayon, bakit pa binanggit ni Apostle Paul na tandaan mo may utang ka sa akin, nakakilala ka sa Panginoon dahil sa akin? Ipinapakita niya na mas matindi ang spiritual. So ngayon, para hindi i-reject ni Philemon si Onesimus at hindi niya ipakulong si Onesimus, sinabi ni Apostle Paul, tandaan mo, napakabigat ng iyong kasalanan, pero pinatawad ka ng Diyos. Hindi ka ni-reject ng Diyos, tinanggap ka ng Diyos. At yun ang madalas nating nakakalimutan. Dapat alalahanin natin gaano kalaki ang utang ko sa Diyos. Pero tinanggap ka ng Diyos. Pinatawad ka ng Diyos. At dahil ngayon pinatawad ka ng Diyos, dapat maging generous ka. Paano ka maging generous? Hindi ka man ganun kayaman, financially or materially, pero pwede spiritually. Tutulungan mo ngayon yung mga bagong mananampalataya na mag-grow sila
Ngayon, pag nagkamali sila, nagkasala sila, patawarin mo sila. At ang gagawin mo, tutulungan mo silang mailapit sa Panginoon. Katulad ng ginawa ni Apostle Paul kay Onesimus, na mag-grow si Onesimus. Katulad ng ginawa ni Paul kay Philemon, nag-grow si Philemon spiritually dahil sa ministry ni Apostle Paul. Number 3, nakatangian ng isang disciple, perseverance. Ano bang ibig sabihin ng perseverance? Hindi ka nag-give up. Nagpapatuloy ka sa iyong pananampalataya kahit sobrang hirap ng pinagdaraanan. Sa mundo ng pananampalataya, kapag sinabi na nating perseverance, kahit dumaranas ako ng mga mahigpit na pagsubok, hindi hihina ang aking pananampalataya, bagkus lalo itong lumalakas, sumisigla. Verse 23 ng Philemon chapter 1. Epaphras, my fellow prisoner in Christ Jesus, sends you greetings. Anong ibig kong sabihin dito? Parang sasabihin nyo, nasan po ang perseverance dyan? Nakita nyo yung word na fellow prisoner? Nakulong si Paul at si Epaphras dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Nagreklamo ba sina Epaphras? Pero kung papansinin ninyo sina Paul, nagtiis sila sa kabila na sila ay pinersecute. Sa kabila na sila ay nakulong, nagpatuloy pa rin sila sa kanilang pananampalataya. Kaya nga, isang buhay na patutuo si Onesimus Nakulong si Apostle Paul, na house arrest si Apostle Paul. Pero tignan ninyo, isa sa kanyang naging bunga ay walang iba kundi si Onesimus. That is perseverance. Hindi yung basta't dumaan ka lang, kasi marami mga tao dumaan sa hirap, dumaan sa mga persecutions, dumaan sa mga mahigpit na pagsubok, dumaan lang pero walang, or hindi niya nakuha ang lesson, hindi man lang tumatag ang kanyang pananampalataya. Dapat tumatag, lumakas ang ating pananampalataya, lalong umuunlad dapat ang ating pananampalataya. So ano dapat nating gawin? Stay strong in your faith. Maging sa mga difficulties, stay strong in your faith. Katulad ni Paul, katulad ni Philemon, katulad ni Onesimus. Sa part ni Paul, kahit nasa kulungan siya, nanatili siyang matatag at siya pa talaga nagpapalakas sa mga mananampalataya. Sa part ni Philemon, kahit na agrabyado ang taong ito, ninakawan ang taong ito, dapat siyang manatiling matatag sa kanyang pananampalataya at magpatawad sa kanyang kapwa. Sa part naman ni Onesimus, dapat niyang harapin yung kanyang mga consequences ng kanyang wrong decisions or ng kanyang wrong choices. Siyempre, meron at merong consequence. Nakakaramdam sigurado ng takot si Onesimus habang hawak-hawak niya itong mga sulat na ito. Sulat sa church at sulat mismo sa kanyang master. Makalipas ang maaring ilang buwan or taon na hindi niya nakita ang kanyang master, maaring nakakaramdam pa rin siya ng takot, kailangan niyang harapin ito. Itong consequence na ito. Stay strong in your faith. Mga kapatid, ano nga ba ang pinagdaraanan ninyo? Nanghihina ka ba? Nawawalan ka na ba ng pag-asa? Stay strong in your faith. Huwag ka lang basta't dumaan dyan. Dapat yan pa nga magresulta para lumakas ang iyong pananampalataya. Yan naman kasi ang purpose niyan Yung mga difficulties, yung mga adversities, ang purpose niyan para tumatag ang ating pananampalataya. Hindi siya stumbling block. Ang purpose nito para tumatag ang pananampalataya natin. Paano ka ba lalakas sa pananampalataya kung hindi ka naman daranas ng mga adversities and mga difficulties? So blessing naman talaga ito. Kaya nga si Apostle Paul, lalo siyang tumatatag.
Ang daming mga pinagdaraanan niya, hindi siya nagreklamo sa Diyos. Nanatiling malakas ang kanyang pananampalataya. So yun yung aking itinuro nun sa inyo, ang dynamic faith. Magkakaiba tayo ng level ng dynamic faith. Depende sa iyong pagtugon sa mga difficulties, sa mga trials. Pag meron bang mga difficulties, meron mga trials, meron mga taong naninira sa inyo, mga taong nagchichismis sa inyo, papaano kayo tumugon? O doon tayo sa mga nagchismis sa inyo, papaano po kayo tumugon? Tumatag ba ang inyong pananampalataya or tumapang kayo? Ibang tapang yung binabanggit ko. Doon natetest ang lahat. Kaya tingnan natin sa right perspective. Second is deal with problems directly. Pag sinabi natin dealing with problems directly, it means facing them right away instead of running away. Hindi yung magpo-procrastinate ka, yung next na lang, next na lang, next na lang. Alam mo, kapag ang isang problema, hindi mo inayos kaagad at nagtagal yan, lumalala, nagiging uncontrollable na siya. Kaya kapag may problema ka agad, ayusin. Ganun ang ginawa ni Apostle Paul. Nung malaman niya na si Onesimus ay tumakas at nagnakaw pa. So, anong ginawa ni Paul? Nako, bagamat kapaki-pakinabang na itong si Onesimus sa akin, malaking tulong siya rito sa bahay na ito na nirerentahan ni Apostle Paul. Nung malaman niya na tumakas ang taong ito at nagnakaw at ang kanyang amo ay si Philemon, sinend kaagad ni Apostle Paul. Hindi niya na pinatagal. Kailangan ayusin ang problema. Kailangan maayos ito. Kailangan magpatawad na ang isa't isa at kailangan mag-humble si Onesimus. Kailangan siyang humingi ng tawad sa kanyang ginawa kay Philemon. So hindi na kailangan ipagpaliban right away, hindi run away. Kaagad dapat inaayos. Alam niyo, maraming mga challenges pagdating dito sa pag-deal ng mga problema. Bakit maraming nagpo-procrastinate? Dahil sa takot. Kaya nga, harapin mo. Lahat tayo nakakaramdam pa rin ng takot. Maging yung iniisip yung pinakamatapang na tao, nakakaramdam pa rin ng takot yun. Na-overcome lang nila ang takot. So kailangan, harapin mo. Ano man ang consequence nito, kaysa yung nagpo-procrastinate ka, next na lang, next na lang, next na lang. Lumalala na pala. Kailangan ayusin ito. Kaya habang maliit ang problema, dapat ayusin bago lumaki. Hindi yung hahayaan mo na lang. Eh yung iba, mali naman. Anong ginagawa? Tumatakas, umiiwas, sumusuko, nagpapakamatay. Hindi tama yun. Kayo'y mga disciples na ni Jesus Christ, harapin natin ang lahat sa tulong ng Panginoon. Ano mang mga problema sa relasyon, sa asawa, sa mga anak, sa mga kapwa mananampalataya, sa kapitbahay, ayusin na. Kasi kung mahalaga para sa iyo ang relationship, wala nang lugar ang pride. Mag-humble ka. Yun ang isa sa mga mahirap na gawin. Pero, paano ka mag-go-grow kung hindi mo ite-train ang iyong sarili na mag-humble? Pangatlo, keep praying. Kung pansinin ninyo si Apostle Paul, ilang beses siya binanggit ang salitang pray. So dito ay pinapakita talaga na prayerful si Apostle Paul. Naalala niyo sinabi ng Panginoong Hesus, humingi kayo at kayo ay bibigyan. Ganito yon. Huwag kang titigil na humingi hanggat hindi mo natatanggap ang iyong hinihingi. Yun talaga ang ibig sabihin doon. Nung sinabi ng Panginoon, kumatok ka at ikay pagbubuksan, huwag kang titigil sa pagkatok hanggat hindi ka pinagbubuksan. So nung sinabi kong keep praying, magpe-persevere ka talaga sa pananalangin dito. Nagtsatsaga ka talaga na ipanalangin. Panghuli na katangian ng isang follower
ng ating Panginoong Hesus, reconciler. Lahat ng mga mananampalataya ay mga reconcilers. Pero madalas hindi umaakto ang maraming mga mananampalataya na sila ay tinawag ng Panginoon para ipagkasundo or pagkasunduin ang mga nasirang relasyon. Ano ang naging akto ng marami? Ginaya ang ugali ng mundo. Ano ang ugali ng mundo? Nanunulsol, nagchichismis. Na dapat ang ginagawa, siya ang maging tulay para magkaayos ang nasirang relasyon. Pero anong ginagawa ng marami? Nanunulsol, sila na ang naninira, pinalalala nila ang sitwasyon. Sabi nga ng Bible, nahihinto ang away kung walang nanunulsol. Kasi ganito ang marami eh. Alam mo friend, naawa talaga ako sa iyo sa ginawa ni ganito. Kung ako lang yan, naku. Hindi ko yan palalampasin. Huwag kang papayag na ganun-ganun lang. Sulsul. Hindi nakakatulong. Sa bandang huli, ikaw ang masisira. Alam ninyo, lumayo kayo sa mga manunulsol. Walang mabuting resulta ang kanilang ginagawa. Hindi sila nakakabuti. Hindi sila kakampi nyo. Sila pa nga nagpapabagsak sa inyo. Mukhang kakampi lamang ang mga taong ito, pero silang sumisira talaga sa inyo. Mukha lang silang mabait, mukha lang silang concerned sa iyo. Pero sila talaga ang nagpapabagsak sa iyo. Dapat maging reconcilers tayong mga Kristiyano. Verse 12, pinababalik ko na sa iyo ang minamahal kong si Onesimus. Anong ginawa ni Apostle Paul? Malaki naman din ang tulong ni Onesimus kay Apostle Paul. Dahil nagre-renta si Apostle Paul at na-house arrest nga siya, ang tumutulong sa kanya ay walang iba kundi si Onesimus. Kaya sinabi niya, dati ito walang kwenta eh. Ngayon, grabe, laking tulong nito. Ngayon, kung naging makasarili lang si Apostle Paul, hindi niya napakakawalan si Onesimus eh. Pero dahil napakahalaga kay Apostle Paul ang relationship, pinabalik niya si Onesimus. Pinauwi niya si Onesimus kay Philemon. Kasi ang mas mahalaga kay Apostle Paul, inuulit ko, ang relationship ay muling mabuo. Ang nasirang relasyon ay muling maitayo. Hindi dapat tayo nag-e-enjoy sa mga relasyong nasisira. Hindi dapat tayo nagse-celebrate kapag nakikita natin ang mga relasyon ay nagkakaroon ng lamat at nasisira. Lalo na tayo mga Kristiyano. Ipanalangin dapat natin yung mga taong ganun, yung mga kaibigan natin or yung mga kapwa mananampalataya natin na nakikita natin na nagkakaroon na ng problema sa kanilang relasyon, sa mag-asawa, sa kanilang mga anak. Kaysa i-judge natin sila, ang gawin natin, iluhod natin sa Panginoon. Lahat tayo merong struggle. Pero magkaroon sana tayo ng totoong concern sa ating kapwa. Halimbawa, sa iyong ka-life group, nakikita mo na mayroong problema ang relasyon ng anak sa kanyang mga magulang. Ikaw ang maging tulay para maayos ito. Papanalangin mo, gagawa ka ng paraan para maayos ito. Ganun ang ginawa ni Apostle Paul. Kasi ang heart ni Apostle Paul ay hindi lamang forgiveness, reconciliation. There is a big difference between forgiveness and reconciliation. Pwede naman na ang isang tao patawarin mo, pero hindi mo na i-build ang relationship, hindi mo na i-rebuild ang relationship. Marami mga tao, dati lang silang magkaibigan, pero hindi na sila magkaibigan. Bakit nasira? Dahil sa merong hindi magandang nangyari, nakapagsalita ng hindi maganda, nagpatawaran sila, pero hindi na na-rebuild ang relationship. Yun yung tinatawag ko ngayon na reconciliation. Kailangan maayos. Ganun ang ginawa ni Apostle Paul. Hindi niya lang hiningi na, patawarin mo si Onesimus. Anong sinabi ni Apostle Paul? Hindi lang na siya basta alipin, kundi minamahal natin siya sa Panginoon. Kapatid natin siya sa Panginoon. Napansin ninyo, ang reconciliation,
Pinapaalalahanan siya ni Apostle Paul, tandaan mo, totoong alipin mo siya. Pero higit pa ngayon sa alipin mo, dahil kayo'y na kay Kristo, kayo'y magkapatid na sa Panginoon. Kaya binalik ko na siya sa iyo. Siya'y magiging kapakipakinabang sa iyo. Ganon bumuo si Apostle Paul. Ganon naging tulay si Apostle Paul. Kung tutusin mo, napakahirap ito Kasi parang langit at lupa ang agwat ng dalawang ito. Si Philemon nayaman, si Onesimus napakahirap. Pero nagsilbing tulay si Apostle Paul. Katulad ng ginawa ng ating Panginoong Hesus. Ang agwat ng langit at lupa, sobrang layo. Pero siya ang naging mediator. Siya ang naging tulay para magkaroon ng relasyon ang tao sa Diyos. So tayong mga mananampalataya, encourage natin ang ating kapwa, ang mga kapatiran na i-let go ang mga grudges at humingi sila ng tawad. Tayong mga mananampalataya, tayo ay reconciler, mediator. Para ang dalawa na mayroong alitan, pinapag-ayos natin. Ito'y pagsunod sa modelo ng ating Panginoong Hesus. Na tinuturo natin, bago ang reconciliation, nauuna ang forgiveness. Yun ang katotohanan. Hindi nauuna ang reconciliation, ha? Impossible ang reconciliation without forgiveness. Mauuna talaga ang forgiveness. Ngayon, gusto ko maintindihan ninyo, ha? Ang forgiveness hindi humihingi ng kondisyon. Ang biblical forgiveness. Sa mundo, patatawarin kita kung sa Diyos, patatawarin kita sa kabila ng lahat ng mga ginawa mo. Kaya naaalala niyo ang Panginoong Hesus, sinabi niya, Ama, patawarin niyo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ganun magpatawad ang ating Diyos. At pipiliin natin ang mercy instead of judgment. Madalas ganito tayo. Gusto natin ang mercy. Gusto natin maranasan ang mercy. Pag nakagawa tayo ng kasalanan sa ating kapwa, gusto natin ang mercy. Pero pag meron nagkamali sa atin, hindi mercy binibigay natin. Ang binibigay natin, ang gusto nating ibigay, walang iba kundi ang judgment. Napaka-unfair natin. Hindi tayo nagiging modelo na disipulo ni Kristo kung mas inuuna natin ang judgment instead of mercy. Dapat inuuna natin ang mercy. Dahil merciful ang ating Diyos. Kaya sinabi ng Panginoong Hesus, be merciful. So ano dapat natin gawin? Be a minister of reconciliation. We are called to be agents of reconciliation. Hindi tayo tinawag para maging manunulsol. Tinawag tayo para i-mend ang nasirang relasyon. Makatulong tayo sa ating kapwa. Pero sa pagiging minister of reconciliation, titignan muna natin yan sa ating personal life. Sa mga taong nagkasala sa atin, sa mga taong nakasakit sa atin, ang gagawin natin, patawarin din natin sila. Or humingi rin naman tayo ng tawad kapag tayo naman ang nagkasala sa kanila. I-try nating i-fix yung relationship. I-let go natin yung mga grudges sa ating kapwa. Patawarin natin yung ating kapwa na nakasakit sa atin. Katulad ng pagpapatawad ng Diyos sa atin. Napakahalaga niyan. So be a minister of reconciliation. Ngayon, natutunan mo yan na magpatawad, humingi ng tawad, tumulong ka naman sa mga taong may lamat na ang relasyon, o sa mga kaibigan ninyo, sa mga kasama nyo sa life group, nagkakaroon ng problema sa relationship. Kayo ngayon ang maging tulay para maayos ito. Tagapag-ayos tayo, hindi tagasira. Na ma-mend ang mga relasyon na sira. At ang instrumento ng Diyos, sabihin mo sa katabi mo, ikaw yon. Second na dapat natin gawin, seek to rebuild and strengthen relationships. Yan yung gagawin natin. Yung i-mend ang relationship. Encourage natin ang reconciliation, katulad ng ginawa ni Paul.
kay Philemon. Kaya sinabi ni Apostle Paul, umaasa naman ako, alam ko naman gagawin mo ito eh. So kilala talaga ni Apostle Paul si Philemon. Pero meron lang talagang kailangan lang paalalahanan. Kasi ganun din naman tayo, kailangan tayong paalalahanan. So ngayon, gagawin natin bilang mga ministers ng Panginoon, mga reconcilers. Ang heart natin is ma-rebuild and may strengthen ang mga relationships. Siyempre, ganun din sa ating personal na relasyon sa Diyos, sa ating pamilya, sa ating kapwa. Baka meron pa sa inyo rito, mga biological na mga kapatid ninyo, baka ilang taon na ninyong hindi pa nakakausap or kinakausap. Kayo ay mga Kristiyano na. Kayo na ang gumawa ng hakbang. Huwag niyo sabihin, siya naman ang nauna. Sino ngayon ba ang nakakakilala sa Panginoon? Kung siya rin ay nakakakilala sa Panginoon, sino ba ang mas mature? So it's time na humakbang na. Walang kwenta ang sermon na ito kung walang application. Narinig lamang ito, pero hindi na isa puso. I pray na maayos ang lahat, i-apply natin ang lahat ng ito. But I really sense na ilan talaga rito sa room na ito, makipag-ayos na kayo. Sa mga kapatid ninyo na biological, siyempre maging sa spiritual na mga kapatiran, makipag-ayos na kayo, kayo na ang gumawa ng hakbang. Wala sanang kampi-kampihan. Sa mga magulang, ang inyong mga anak na, lalo na mga pamilyado na, huwag sanang kampi-kampi, kayo ang maging tulay ng pag-aayos ng inyong mga anak. Tandaan ninyo, tayo'y mga disciples na ni Jesus Christ. So kailangan mag-behave tayo bilang mga disciple ng ating Panginoon. Pagpalain kayo ng Panginoon.